Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Joaquin. 21 taong gulang ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Taga Maynila talaga ako at minsan lang lumabas ng syudad, kaya tuwing may pagkakataon, sinasamantala ko. Taong 2005 nga, nang maisipan kong sumama sa tiyahin kong taga Samar para makifiesta sa baryo nila. Kasama ko noon ang pinsan kong si Eric. Pareho kaming lumaki sa lungsod, sanay sa maingay na kalsada, ilaw ng poste at walang tigil na busina. Kaya't nang makarating kami sa baryo ng tiyahin namin, para kaming napunta sa ibang mundo. Maliit at liblibang lugar bago pa kami makarating sa mismong baryo. Nadaanan pa namin ang mahabang kalsadang lupa, palayan sa magkabilang gilid at mga punong nakatayo na waribay, bantay ng kalikasan. Tahimik at sariwa ang hangin at ramdam mo ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Dumating kami sa mismong araw ng piyesta. Ang daming tao sa kalsada. May mga palamuting banderitas na nakasabit mula puno hanggang sa bubungan at ang mga bahay ay bukas para sa mga bisita. Nakangiti ang lahat. Parang iisa ang diwa ng buong baryo sa pagdiriwang. Si Tia Biring ang sumalubong sa amin. Mainit ang ngiti at agad kaming niyakap. Abay Joaquin, Eric, ang lalaki nyo na. Halika, pumasok kayo. Doon kayo sa malaking kwarto. May higaan na para sa inyo. Natutuwa talaga ako. Nabisita nyo ako rito. Masaya ang salo-salo, puno ng pagkain, inuman at kantahan. Pero sa gitna ng lahat ng yun, ramdam ko ang kakaibang katahimikan ng paligid kapag lumalayo ka sa kasiyahan. May mga sulok ng baryo na tila mas malalim ang gabi, na para bang may mga matang nakamasid sa'yo. At doon nga nagsimula ang isang karanasang hindi ko kailanman inaasahan. Masaya ang unang gabi ng fiesta. Halos lahat ng bahay ay bukas at puno ng handa. May mga kalderetang kambing, adobong manok, pansit, at kung ano-anong kakanin. Ako at si Eric, para kaming batang sabik, tikim dito, inom dun, hanggang sa sumakit ang tiyan namin sa dami ng natikman. Tara na Joaquin, huwag ka nang tatanggi, fiesta to oh. Natatawang sabi ni Eric habang tinutulak ako papunta sa isa pang bahay na nag-aalok ng tuba. Ang tuba pala ay alak para sa mga taga-probinsya. At yun na nga, magdamag kaming nakipagkulitan sa mga pinsa namin. Sumasabay sa kantahan at palakpakan. Pero kinabukasan, matapos ang misa at sayawan sa plaza, nagsimula ng humupa ang kasayahan. Doon na nga kami inaya ng isa pa naming pinsan na si Ramil na mag-ikot-ikot sa kanilang baryo. Tara mga pinsan, samahan niyo ako. Ipapasyal ko kayo sa kabilang baryo. Maraming magagandang tanawin dun. Alok niya na agad naman naming sinang-ayunan. Sabik din kasi akong makakita ng paligid. Dahil sa totoo lang, bihira akong makalabas ng syudad. Habang naglalakad kami sa daang lupa, naamoy ko ang sariwang hangin ng mga palayan at naririnig ang lagaslas ng maliit na sapa. At doon, sa isang bahagi ng daan na malapit sa kakahuyan, napatigil ang tingin ko. May isang dalagang nakaupo sa lilim ng punong kahoy. Nakayuko at tila naglalaro ng mga bulaklak na hawak niya. Mahaba ang buhok niya. Ang kutis niya'y maputi na parang hindi sanay sa tindi ng araw dito sa probinsya. Hindi ko napigilang mapatitig. Para bang may kakaiba sa dalagang yun. Isang ganda na hindi ko madalas makita kahit sa syudad. Napansin kong napangisi si Ramil. Hoy insan, huwag kang masyadong tititig dyan. Bulong niya. Napakunot noo ako. Bakit naman? Ang ganda niya. Sino ba siya? Nagkatinginan sina Eric at Ramil, sabay na tawa ng pilit. Doon bumulong si Ramil, halos hindi ko pa nga marinig. Bantog na anak ng engkanto yan dito sa baryo. Sinasabing hindi yan pangkaraniwang tao. Napailing ako at napatawa ng mahina. Ano ka ba Ramil? 2005 na. Naniniwala pa kayo sa ganyan? Siguro naman chismis lang yan. Pero kahit sinabi ko yun,
Hindi ko matanggal sa isipan ko ang hiwagang taglay ng dalagang yon. Hindi na sumagot ang pinsan ko. Nagpatuloy na nga lang kami sa pamamasyal. Hindi ko akalain noon na muli kong makikita ang dalaga. Makalipas kasi ang isang araw, nagkasalubong kami sa daan. Habang naglalakad ako sa may sapa kasama si Eric, bigla siyang sumulpot. Nag-iigib ng tubig sa banga. Napatigil ako. Para bang bumagal ang paligid. Magaan ang bawat galaw niya. At nang mag-angat siya ng tingin, tumama ang mga mata niya sa akin. Natigilan talaga ako at hindi agad nakapagsalita. Magandang hapon. Mahinahon niyang bate. Malambing ang tinig niya. Parang musika sa tenga. Hindi naman ako agad nakasagot. Kung hindi pa ako siniko ng pinsan ko, siguro ay nakatitig lang ako sa dalaga. Magandang hapon din. Halos pautal-utal kong tugon. Nagkatinginan kami sandali bago siya muling ngumiti at nagpatuloy na sa pag-iigib. Doon nagsimula ang paulit-ulit naming pagkakasalubong sa tabing ilog, sa gilid ng kalsada, minsan pa nga ay sa mismong bakuran ng tiyahin ko kung saan dumadaan siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog sa kanya. Ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang parang may tinatago, at ang katahimikan niya na may kakaibang hatak. Kahit hindi kami madalas mag-usap, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng loob namin. Isang gabi, bago matapos ang fiesta, nagkaharap kami sa tabing sapa. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at agos ng tubig lang ang maririnig. Doon siya nagsalita. Joaquin, hindi ka dapat masyadong lumalapit sa akin. Bakit naman? Ano bang problema kung makipagkaibigan ako sa iyo, Mira? Napatingin siya sa akin, matagal. Dahil hindi lahat ng nakikita mo ay gaya ng iniisip mo. Hindi ko naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang, mas lalong tumitibay ang damdamin ko. Alam kong mahal ko na siya. Kahit isang linggo lang ako sa baryong yon, handa akong manatili ng mas matagal para lang makasama siya. Pero hindi ko rin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. 2 araw bago ang uwi namin, bigla akong nagkasakit, ubot lagnat na hindi pangkaraniwan. Parang sinisilaban ng buong katawan ko. Hindi ako makabangon at kahit anong gamot ang inumin ko, walang bisa. Nabalitaan yun ng dalaga. Dumalaw siya isang gabi, pero hindi siya lumapit. Nakita ko lang siya mula sa bintana, nakatayo sa labas ng bakuran. Nakatingin at tila may bigat sa dibdib. At bago ko pa nga siya matawag, mabilis na siyang umalis, walang lingon-lingon. Doon ko naramdaman na may mga alam siyang hindi ko pa nauunawaan. At doon nagsimulang mabasag ang mga panaginip kong akala ko'y magsisimula pa lang. Hindi ko talaga maipaliwanag kung ano ang hatak na nararamdaman ko sa dalagang yun. Sa unang tingin pa lang, alam kong nahuhulog na ako sa kanya. Para bang may tali na humihila sa akin papalapit sa kanya tuwing magtatagpo ang aming mga mata. Kahit pa alam kong 1 linggo lang kami sa baryong yun, hindi ko mapigilang asamin ang bawat pagkakataong masilayan siya. Nang sabihin ko nga sa tiyahin kong nakita ko si Mira sa may bakuran, agad silang nagpasya na dalhin ako sa albularyo. Matanda na ang albularyong yon, payat at may mahahabang daliri na parang may sariling isip. Habang pinupulsuhan ako, hindi ko malilimutan ang sinabi niya sa akin habang matalim na nakatitig sa mga mata ko. Hindi karaniwang sakit ang dumapo sa iyo, binata. May nagtataboy sa iyo. Ang ama ng dalagang kinahuhumalingan mo ay isang engkanto. Hindi siya natutuwa sa iyo, kaya binigyan ka niya ng sakit bilang babala. Kung gusto mo pang mabuhay, umiwas ka na. Parang kumirot lalo ang dibdib ko, hindi lang sa sakit kundi pati sa bigat ng mga salita niya. Pero hindi ko kayang tanggapin. Kahit nanghihina, pinilit kong magsalita. Hindi ko kayang iwan siya. Hindi ko kayang lumayo nang hindi ko naririnig mula sa kanya mismo. Kinabukasan nga,
Kahit nanginginig pa ang katawan ko sa init ng lagnat, pinilit kong lumabas. Hindi ako mapakali sa higaan. Hindi matapos-tapos ang tanong sa isip ko. Totoo bang isang engkanto ang ama niya? Totoo bang siya ang dahilan kung bakit ako nilalagnat? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakakausap. Tinahak ko nga ang daan patungo sa ilog, isang lugar na paborito niyang puntahan. Sabi ng mga pinsan ko, madalas siyang makita roon kapag hapon. At totoo nga, paglapit ko'y nasilayan ko siya. Nakaupo sa malaking bato, nakalugay ang kanyang buhok at nakatitig sa umaagos na tubig. Magandang hapon. Mahina akong bate. Napalingon siya at agad kong nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi yun ang kislap na una kong nakita noong fiesta, kundi isang bigat na parang matagal na niyang pasan. Tumayo siya agad at napaatras. Joaquin, bakit ka pa nandito? Tanong niya na halos pabulong na lang. Lumapit ako ng kaunti, pilit na nagtatapang-tapangan kahit nanghihina. Gusto lang kitang makausap. Gusto kong malaman kung bakit bigla kang lumayo. May nagawa ba akong mali? Umiling siya, pero hindi siya makatingin ng diretso. Naramdaman kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan niyang hawakan ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako ang problema. Ang pamilya ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naiintindihan, Joaquin. Hindi ka para sa akin. Hindi ka pwedeng mapalapit sa akin. Hanggat maaga pa, lumayo ka na. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bakit? Dahil ba sa sabi-sabi nila? Dahil ba sa anak ka raw ng engkanto? Sinabi ko yun ng may halong biro, pilit kong pinapagaan ang sitwasyon. Pero natigilan ako nang makita ko siyang napalunok at hindi nakapagsalita agad. Maniwala ka man o hindi, totoo yun. At ayaw kang makita ng ama ko sa tabi ko. Ayaw niyang may mortal na lumapit sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang lumayo na parang wala akong nararamdaman. Sa unang kita pa lang alam kong, Joaquin, tama na. Kung mahalaga sa iyo ang buhay mo, makinig ka. Hindi ako sapat na dahilan para isugal mo yun. Ayaw kitang masaktan. Kaya kung talagang may nararamdaman ka para sa akin, lumayo ka. Dahil kung hahayaan mong masaktan ang sarili mo, parang sinaktan mo na rin ako. Ako ang nasasaktan para sa iyo. Nanginginig ang boses na sabi niya. Kita ko sa mga mata niya ang pakiusap, hindi galit. Pagkatapos niyang sabihin yun, naiwan akong tulala. Para akong binunutan ng puso. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salita niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hilain siya pabalik at yakapin. Ngunit siya na mismo ang humakbang papalayo. At sa bawat pag-atras niya, parang unti-unti ring hinuhugot ang lakas at pag-asa ko. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa pagitan ng mga puno. At ako, naiwan sa tabing ilog. Hawak ang dibdib kong tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Pagsapit ng gabing yun, ramdam ko agad ang bigat ng katawan ko. Kanina'y lagnat lang ang iniinda ko. Pero ngayon, para bang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Nahihirapan akong huminga at tila may malamig na hangin ang dumadaloy sa mga ugat ko. Napabalikwa si Eric nang marinig niya ang mahinang pag-ungol ko. Joaquin, ayos ka lang ba? Ang init mo, grabe. Parang niluluto ka sa apoy. Sabi niya habang pilit akong pinapainom ng tubig. Pero kahit lumunok ako, parang hindi ito dumadaan sa lalamunan ko. Hindi nagtagal, dumating ang tiyahin ko at agad itong nagdesisyon na ipatawag ang albularyo sa baryo. Halos hindi ko na namamalaya ng oras. Pabalik-balik ang aking paningin, parang lulubog at lilitaw. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang presensya ng isang matandang lalaki sa tabi ng higaan. Amoy damo, usok at langis ang bumabalot sa paligid. Siya yung albularyong unang gumamot sa akin. Mahina na ang kalagayan ng pamangkin mo. Hindi ito karaniwang sakit na galing tao.
Wika ng matanda habang marahan niyang ipinapahid ang isang halamang gamot sa noo ko. Ano hong ibig mong sabihin, Mang Paeng? Nanginginig ang boses na tanong ko. Diretso siyang tumingin sa akin. Malamlam pero matalim ang mga mata. Sinabi ko na sa'yo noon, iwasan mo ang dalaga, pero hindi ka nakinig. Ngayon, pinarurusahan ka na ng kanyang ama. Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ng engkanto, iho. Ramdam kong lalo akong nanghina sa mga salitang yon. Parang tinanggalan ako ng lakas, hindi lang ng katawan, kundi pati ng loob. Narinig ko ang tiyahin kong nagmamakaawa. Mang Paeng, may magagawa pa po ba kayo? Ayoko pong mawala ang pamangkin ko dito sa bahay ko. May mga magulang pa siyang naghihintay sa syudad. Umiling ang matanda. Isa lang ang paraan. Kailangan niyang lisanin agad ang baryo. Hanggat nandito siya, hindi siya titigilan ng nilalang na yon. Sa oras na makaalis siya, unti-unting giginhawa ang kanyang katawan. Yan ang sinisigurado ko. Naramdaman kong may luha sa gilid ng mga mata ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng sinabi niya. Ibig sabihin, kung gusto kong mabuhay, kailangan kong lumayo. At kung lalayo ako, hinding-hindi ko na siya makikita ulit. Pinilit kong magsalita kahit halos wala na akong boses. Kung aalis ako, hinding-hindi ko na ba siya makikita? Tumingin ang matanda sa akin ng mariin bago sumagot ng mabigat. Mas mabuti nang hindi mo siya makita kesa sa hindi ka namin makita. At doon, tuluyan akong napapikit. Tinanggap ang sakit na hindi ko alam kung alin ang mas mabigat. Ang lagnat na bumabalot sa katawan ko o ang bigat ng paglayo ko sa kanya. Kinabukasan, maaga palang ginigising na ako ni Eric para mag-impake. Mahina pa rin ang katawan ko, pero katulad ng sabi ng albularyo, kung hindi kami agad aalis, baka hindi na ako gumaling. Wala na akong lakas para tumanggi. Nagpaubaya na lang ako habang tinutulungan niya akong ilagay ang mga gamit sa maleta. Tahimik ang buong bahay. Kahit ang mga pinsa namin, parang nagmamadaling tapusin ang pag-aayos. Wala na yung ingay at tawanan ng mga nakaraang araw. Ang naririnig ko lang ay lagaslas ng ulan sa bubong at ang pag-ihip ng hangin na may dalang amoy dagat. Para bang mismong ang paligid, nakikidalamhati sa pag-alis ko. Paglabas namin ng bahay ng tiyahin ko, napatingin ako sa paligid. Ang baryong ilang araw lang naming tinirhan ay bigla na lang naging mabigat sa dibdib ko. Ang makikitid na daan na dati ay puno ng mga bata at mga nagbabalik sa pamilihan, ngayon ay tila nananahimik. Kahit ang mga kapitbahay nakasilip lang sa kanilang bintana, hindi makatingin ng diretso sa akin. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan, bigla kong naramdaman yung pamilyar na presensya. Napahinto ako at tumingin sa dulo ng kalsada. Sa gilid ng kakahuyan, nandoon siya, nakatayo, nakasuot ng puting bestida. Basang-basa ng ulan ang buhok at damit, pero hindi siya gumagalaw. Nakatanaw lang siya sa akin. Malayo man pero malinaw na malinaw ko pa rin nakikita ang mga mata niya. Parang humihingi ng tawad o parang may gustong sabihin. Joaquin, baka mahuli na tayo sa biyahe. Tara na. Tawag ni Eric mula sa likod ko. Hindi ko siya agad sinagot. Tinitigan ko lang ang dalaga hanggang sa kumurap ako at parang naglaho siya sa hamog. Sa loob ko, gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Pero naalala ko ang sinabi ng albularyo kagabi. Kung hindi ako lalayo, baka hindi na ako makaalis ng ligtas. Bago nga ako tuluyang sumakay ng van, humarap ako ulit sa baryo. Ang kakahuyan, ang makikitid na daan, ang mga bahay na yari sa kahoy at pawid. Lahat tinatako sa isip ko. Kasi alam ko, sa oras na makaalis ako, hindi ko na sigurado kung makakabalik pa ako. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, napapikit na lang ako. Naririnig ko pa rin ang patak ng ulan sa bubong. Nararamdaman ko pa rin ang init ng kamay ng dalaga noong una ko siyang makilala sa piyesta. At kahit masakit ang dibdib ko, isang bahagi ng puso ko ang umaasa
na baka sa ibang panahon at sa ibang pagkakataon muli kaming magkita.